Okay, so paano ba tayo mag-configure ng IP address doon sa serial doon sa interface ng mga routers natin? So dito sa example natin, meron tayong example topology natin, meron tayong dalawang router. So pwede nating sabihin ito ay si router 1, ito naman ay si router 2. So paano natin lalagyan ng IP address yung kanilang mga serial interface, no? So, para magkaroon sila ng interconnectivity. So, ang network address nila is 192.168.10.0/24. So, ang default subnet mask ng /24 ay 255.255.255.0. Sana alam nyo na yan, ha. Tapos, ito yung i-assign natin yung IP address doon sa mga serial interface nila, no? Si R2.2, si R1.1. Okay, 192.168.10.1. So, paano ba natin i-assign yung IP address na yan? So, tandaan natin, pagka nag-access tayo ng router, meron tayong mga modes na, na ma-encounter yung user mode, tapos yung isa is yung privilege mode, tapos yung isa is global configuration mode. So, user mode, makikita nyo dyan, yung prompt niya nakaganyan. No? Tapos sa privilege mode, nakaganto. Sa global configuration mode, meron dyan ng config, tapos ganyan. So, dito, sa mode na to, sa global configuration mode, dito natin i-set yung IP address. No? Dito natin tatawagin yung interface nila, tapos i-set yung IP address ng router. So, paano siya ginagawa? Okay, so, una, ang gagawin natin, access natin si router, tapos enter tayo. So, yun yung user mode. So, para makapunta tayo sa privilege mode, mag-i-enable tayo. Diba? O, enter. So, nasa privilege mode na tayo. Ngayon, para makarating tayo sa global configuration mode, type natin yan, conft, or in short lang yan ng configuration terminal. So, pag pinasok natin yan, nasa global configuration modes na tayo. So, ngayon, paano natin i-access yung serial 0/1/0 interface ni R1? So, ganito lang yan. So, sasabihin natin interface, tapos lalagay natin serial. Kasi serial interface yung i-access natin, di ba? Serial. Tama ba ang spelling ko? Ganyan, serial. Tapos, ilalagay natin yung number. So, 0/1/0. Enter. Okay. Mula dyan, ibig sabihin yan, ina-access na natin yung serial 0/1/0 ni R1. Ngayon, paano tayo maglalagay ng IP address? So, simple lang, tatype natin IP address. Lalagay natin yung IP address nilalagay natin, 192.168.10.1. After nyan, maglalagay tayo ng default subnet mask. Ano ba yung default subnet mask nyan? Yung /24, ang default subnet mask nyan ay 255.255.255.0. Tapos, enter natin. And after nyan, sasabihin natin, kasi by default, yung serial interface niyan is naka-shutdown. Ano ibig sabihin naka-shutdown? Nakapatay. So, pag nakapatay, walang connection. No, walang mangyayari. So, ito turn on natin siya. So, paano siya ito turn on? Gagamitan natin siya ng command na no shutdown. Pagka input na natin yan, enter natin. So, nagkaroon na siya ng IP address, yung interface ng router natin. Nagkaroon na yan ng IP address. Itong message na yan na change state to down, may mahaba-habang explanation yan. I-explain ko na lang sa susunod na tutorial ko. Ang importante lang yun is malagyan natin ng IP address yung serial interface ng mga router natin. So, Control-Z natin. So, check natin. Meron na nga bang IP address yung serial interface ni R1. So, show. Ang gagawin lang natin is show IP interface serial. Ano mga serial 0/1/0. So, pag in-enter natin yan, ayun, makikita natin ito, yung nilagay natin. Diba? Or may mas maganda pang output dyan, yung show IP interface brief. Yan na lang. Pinakamadali. Ayan. Si serial 0/1/0. Ayan na.
Ito, yung yes manual down, meron paliwanag yan. Sa susunod na tutorial, ipapaliwanag ko bakit ganyan yan. Okay, so ang objective is nagkaroon na ng serial, nagkaroon na ng IP address, yung serial interface 0/1/0 ni router 1. So, close na natin to, punta tayo kay R2. So, ganun din, punta tayo sa CLI. Pagka ganito, alam nyo na yan, ang sagot lang dyan ay no. No? Kasi pag nag-yes tayo dyan, maraming question yan. So from user, so pupunta tayo sa privilege, mag-i-enable tayo, tapos pupunta tayo sa global configuration mode. Pag-access is conft lang yan. Tapos nakapasok na tayo sa global configuration mode. Ngayon, i-access natin yung serial interface ni R2. So, paano nga ba yan ina-access? So, sasabihin natin interface, di ba? Interface, serial, di ba? Serial. Ngayon naman 0/1/1. So, ibig sabihin, yung serial interface ni router 2 na serial 0/1/1, yun ang ina-access natin. Ayun. So, pagka ganyan, nakapasok na tayo dyan sa serial interface 0/1/1 ni R2, maglalagay na tayo ng IP address. So, paano maglagay ng IP address? Ganito lang, IP address. No, lalagyan natin siya ng IP address. Tatype natin yung IP address, 192.168.10.2. After nyan, maglalagay tayo ng default subnet mask. Standard yan, no? Pag nag-a-assign ka ng IP address, laging meron kang ilalagay na subnet mask. So, ano yung subnet mask ng /24? So, 255.255.255.0. Ayan, okay. So, pang last, para ma-activate yung serial interface ni R2, kasi by default, ang mga serial interface ng router ay naka-shutdown. So, i-unshutdown natin or i-open natin yan. So, paano natin i-open? Gagamitin lang natin yung command na no shut or no shutdown. Pansinin nyo, pag nilagay ko yung no shutdown na yan, yung mga interface na yan is nakapula, magbiblink yan, mag-iibang kulay yan. Tingnan natin. Ayun. So, naging green na siya. Tingnan nyo, yung command, yung message dito, link change, interface serial 011, change state to up. So, merong paliwanag dyan kung bakit dyan. Tapos, itong line protocol interface, change state to up. So, pag-uusapan niya natin yan sa susunod na video tutorial. Ngayon, tignan natin kung nagkaroon ng IP address, show IP interface brief. No? Show IP interface brief. Ibig sabihin yan, ibigay mo yung status ng mga interfaces for this sample kay R2. So, pag enter natin yan, bibigay niya yung mga interface niya. Nandiyan yung pass ethernet, serial 0. Ito yung importante. So, nagkaroon na siya ng IP address, tapos yung ano niya, yung status niya is up and up. Okay? So, after nyan, so to test, kung may connectivity yung dalawa, syempre ping. Yung walang kamatayang ping. No? So, 192.168.10.1. So, ang piniping natin ito. Magre-reply ba yan? Enter natin. Ayun. So, ganun lang kadali, ganun lang kasimple mag-assign ng IP address dun sa interface ng mga router natin. So, review nila lang. Medyo mabilis lang tong tutorial na to kasi alam ko basic na lang yan, magiging basic na lang yung pag practice nyo. Okay? So, after napakahabang panahon, ngayon lang ulit ako nakagawa ng video tutorial kasi masyadong busy, pero sa mga susunod na mga araw, sunod-sunod na ako mag-upload ng mga videos regarding Cisco CCNA. Lahat yun. So, from basic hanggang sa advanced. Ang gagawin nyo lang is magsusubscribe lang sa aking YouTube channel. Siyempre, para ganahan ako. Okay? So, huwag kalimutan, kung may natutunan, mag-like, mag-subscribe, at i-share nyo itong video na to para mas marami akong matulungan at matulungan din, may matulungan din kayo. Okay? Hanggang sa susunod na tutorial. Salamat.